Hataw Balita ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Oras natin sa buong kapuluan, alas 5:01 na po ng umaga, Philippine Standard Time. Ako po si Annie Rentoy. Ngayon po ay araw ng Martes, ika-15 sa buwan ng Abril, taong 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At syempre makakasama rin natin ngayong umaga ang ating global correspondent na si James Buntuyan. Wala naman po sa Maryland, USA, para ihatid ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. James, magandang umaga po. Samantala, simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Pinasalamatan at pinuri ng Malacanang ang Philippine Humanitarian Team na nakabalik na matapos tumulong sa mga biktima ng lindol sa Myanmar. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, kapuri-puri ang kanilang katapangan at dedikasyon na ipinakita maging ang malasakit ng mga Pilipino sa ibang bansa. Binigyang pagkilala ang kanilang ginampanang tungkulin sa kabila ng hirap at panganib sa lugar na sinalanta ng kalamidad. Tiniyak ng pamahalaan ng buong suporta at pasasalamat sa mga miyembro ng naturang misyon. Nagkaroon po ito ng commendation at sila po talaga ay kumbaga ipinarangalan po dahil sa kanilang napakatapang na pagsagupa dito sa kanilang obligasyon at sa kanilang duty po. Kaya po ang lahat po na nanggaling po at tumulong po sa Myanmar, kayo po ay aming pinasasalamatan. Kapuri-puri po ang inyong mga ginawa. Hataw Balita ngayon. Tiniyak naman ng Commission on Elections na ligtas at hindi nababago ang boto ng mga overseas Filipino sa election 2025 sa kabila ng mga reklamo online. Paliwanag ni COMELEC Chairperson George Garcia, ang mga lumalabas na pangalan matapos bumoto ay bahagi lamang ng encrypted script at hindi aktwal na mga kandidatong binoto. Ginagamit ang mga QR code upang ma-verify ang boto, ngunit ang lalabas ay machine-readable codes at hindi pangalan para maiwasan ang vote buying. Maaari pa rin ma-verify ng mga botante ang kanilang boto kapag na-print na ang mga balota matapos ang botohan sa May 12, 2025. Hindi po yun ang binoto nila, yun po ay naka-codes po yan. Bakit? Hindi po talaga namin bibigay yung mismong pangalan pagkatapos ma-cast kasi pwedeng gamitin sa vote buying. Hataw Balita ngayon. Ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at ang naranasan ng bansa na sunod-sunod na bagyo noong nakaraang taon ang itinuturong dahilan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD kung bakit dumarami ang bilang ng mga nagugutom sa bansa. Ang pahayag ng ahensya ay bunsod ng inilabas na survey ng SWS kung saan tumaas ng 35.6% ang bilang ng mga mahihirap na pamilyang nagugutom nitong Marso ng 2025. Bilang tugon, pinalalakas ng DSWD ang mga programang gaya ng 4Ps, eggs at akap, pati na ang Walang Gutom Kitchen na layong labanan ng gutom gamit ng sobra-sobrang pagkain mula sa mga establishmento. Target ng pamahalaan na mapahaba at ganun din mapababa sa single digit ang poverty incidence bago matapos ang termino ni Pangulong Marcos. Maraming mga factors kasi na nakakaapekto sa mga mahirap nating pamilya. Last year, nakita po natin 6 typhoons occurring in 3 weeks. At isa po yan sa mga kadahilanan kung bakit po bumababa yung level of well-being ng mga kababayan natin na mahihirap. Hataw Balita ngayon. Inanunsyo ng Malacanang ang half-day work at work-from-home arrangement
Para sa mga empleyado ng gobyerno sa April 16, isang araw bago ang long holiday. Ayon sa Memorandum Circular 81 na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin, layo nitong bigyan ng sapat na oras sa mga kawani ng gobyerno na makapaghanda at makauwi sa kanilang mga probinsya. Hindi naman sakop ng arrangement ang mga ahensyang nagbibigay ng serbisyong pangkalusugan at pangkalamidad. Ipinaubaya naman sa mga pribadong kumpanya kung susundin nila ang parehong setup. Hataw Balita ngayon. Inanunsyo ng mga kumpanya ng langis ang malakihang bawas presyo ngayong linggo. 3 pesos and 60 centavos naman ang matatapya sa presyo ng kada litro ng gasolina, 2 pesos and 90 centavos sa kada litro ng diesel, at 3 pesos and 30 centavos naman sa kerosene. Magiging epektibo ang rollback simula alas 6 ng umaga ngayong araw ng Martes, April 15, maliban sa clean fuel na magpapatupad ng bawas presyo mamayang alas 8:01 ng umaga. Ayon sa DOE, ang big-time rollback ay bunga ng tensyon sa kalakalan sa pagitan ng China at Estados Unidos, inaasang bawas ng Saudi sa crude exports sa Asia at pagbilis ng produksyon ng OPEC. Hataw Balita ngayon. Ngayong nalalapit na ang long holiday, paalala ng mga eksperto na magandang pagkakataon ito upang magpahinga at alagaan ang mental health. Ayon kay psychologist Dr. Sheikh Hudson, hindi luho kundi pangangailangan ng mental health break, lalo na sa gitna ng patong-patong na stress mula naman sa trabaho at responsibilidad. Pwedeng gamitin ang mga araw na bakasyon para mag-reflect, kumonekta sa pamilya at huminga mula naman sa pressure sa paligid. Dagdag pa nito, kahit maikling break ay makatutulong basta't may balancing work-life setup. Kasi kung wala kang mental health, definitely wala ka talagang total health. Kaya importante po yung magpahinga, no? Yung gamitin po natin yung mga bakasyon natin for mental health break, no? Kung talagang ngayon kung life and death situation ng trabaho, that's the time na pwedeng ma-disturb ang mental health break mo, no? Pero kung hindi naman life and death, no? So importante po na in a week dapat bumaboundary tayo sa trabaho. Hataw Balita ngayon. Sa inaasang pagdagsa ng mga biyahero sa long holiday, inanunsyo ng Department of Transportation ang planong pagtatayo ng capsule hotel sa Parañaque Integrated Terminal Exchange para sa mga biyaherong walang maayos na matutuluyan. Ayon kay Secretary Vince Dizon, layunin itong bigyan ng mura at disenteng pahingahan ang mga pasaherong natutulog na lamang sa terminal. Magiging katulad ito ng mga capsule hotel sa ibang bansa at itatayo na isang pribadong kumpanya sa mga susunod na buwan. Meron pa rin itatayong in the next few months, may tatayong parang capsule hotel. Maagaran nyo sa mga iba sa inyo na bumiyahe sa Japan. Mga ano yan, mga maliliit na bed. Kasi marami dito sa mga kababayan natin, dito na natutulog. Ang problema, wala silang tutulugan. Hataw Balita ngayon. Nagpapaalala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga motorista na habaan ang pasensya at iwasan ang road rage ngayong long holiday. Sa kanyang blog, iginit niya na ang bagong Pilipino ay disiplinado sa lansangan at inuuna ang kapayapaan kaysa sa galit. Ito ay kasunod na insidenteng nauwi sa barilan sa Antipolo City kamakailan. Binigyan diin ng Pangulo na privilege ang pagkakaroon ng lisensya kaya dapat ayusin ang asal sa pagmamaneho. Samantala, inatasan na rin niya ang mga ahensya ng gobyerno na tiyaking ligtas at maayos ang mga biyahe ng mga uuwi sa probinsya. Ang Pilipino ay disiplinado sa lansangan, maingat sa pananalita, nagtitimpi at pinipili ang kapayapaan. Ang lahat ay napapag-usapan ng maayos at malumanay. Lugi tayo at ang mga pamilya natin sa mga posibleng dala nitong kapalit kung hahayaan natin lamunin tayo ng galit kahit isang saglit lamang. Hataw Balita ngayon.
Magdi-deploy ng tauhan ng Philippine National Police Highway Patrol Group o PNP, HPG ng kanilang tauhan upang mahigpit na bantayan ang Marilaki Highway. Ayon kay PNP Highway Patrol Group spokesperson, Police Lieutenant Nadine Malang, kada buwan kasi ay may naiuulat na aksidente sa naturang kalsada kung saan umabot sa 11 noong January 7, itong Pebrero at 2 naman noong Marso na aksidente ang kanilang naitala. Kaya naman bukod sa mga pangunahing kalsada at bus terminal kabilang ang Marilaki Highway sa babantayan ng PNP HPG. Bumuhos pa rin po ang Highway Patrol Group ng mga deployment po natin dito nga po sa mga spots na alam natin na talagang pinagdadagsaan. Dito po ang kahabaan po ng 118 kilometer ng Marilaki Highway. Sa ngayon ay talagang sisiguraduhin na magkakaroon tayo ng zero na insidente dito nga po sa April. Bukod rito ay muli ring nagpapaalala ang mga otoridad na siguruhing nasa kondisyon ang mga sasakyan at maging ang sarili bago umuwi sa kani-kanilang probinsya ngayong long holiday. Hataw Balita ngayon. Naipa-report na ng Bureau of Immigration ang nasa 84 Chinese nationals pabalik ng China nitong nakaraang linggo. Ayon sa BI, ang mga naturang Chinese nationals ay kabilang sa mga naaresto sa magkakahiwalay na operasyon kontra Pogo sa Cebu, Tarlac at Parañaque City. Lumipad ang mga ito pabalik ng China lula ng eroplano ng Philippine Airlines. Napag-alaman din na undocumented at overstaying na sa bansa ang mga ito. Sa isang pahayag, sinabi ni Bureau of Immigration Commissioner Joel Viado na paraan na rin ito upang mabawasan ang mga dayuhan sa bansa na lumalabag sa immigration law. Dagdag pa ni Viado na magsisilbi na rin itong babala sa mga foreigner na wag nang gumawa ng illegal sa Pilipinas at pagtitiyak ng kagawaran na mabilis ang kanilang gagawing aksyon laban dito sa tulong na rin ng iba't ibang law enforcement agency. Hataw Balita ngayon. Sa kabila ng dagsaang pasahero ngayong long holiday, muling nagpapaalala ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na iwasan ang pagsakay sa mga kolorom na bus. Ayon kay Attorney Ariel Enton, delikado ito lalo na sa malalayong biyahe dahil hindi ito dumaan sa inspeksyon. Walang insurance at drug testing para sa mga driver. Tiniyak ng LTFRB na may inilabas na silang special permits para sa karagdagang legal na bus units para maserbisyuhan ang maraming pasahero na uuwi sa kani-kanilang probinsya. Ayon sa LTO, maaaring ma-impound at pagmultahin ng hanggang 1 million ang mahuling kolorom na bus. We issued statements na paalala sa ating mga pasahero, lalo na yung wag po tayo sasakay sa mga kolorom. Hataw Balita ngayon. Vinito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang batas na naglalayong baguhin ang charter ng Baguio City. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, ang desisyon ay dahil hindi ito tugma sa umiiral na batas at maaaring makaapekto sa kapangyarihan ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA. Isa sa mga layunin ng amyenda ay ang rebisyon sa ilang administrative at land management provisions ng lungsod. Binigyan diin ng Pangulo na posibleng malagay sa alanganin ang kapangyarihan ng BCDA kung maisa sa batas ito. Sinabi po niya dito na, I am constrained to veto the bill as it is inconsistent with law and jurisprudence, and it may endanger or prejudice the authority previously granted to the BCDA. Hataw Balita ngayon. Ngayon marami na ang magtatapos ng kolehiyo. Inilatag ng Department of Labor and Employment ang mga programa para tulungan ang mga kabataang first time na maghahanap ng trabaho. Kabilang dito ang Youth Employability Programs, Government Internship Program, SPES at Job Start Program para mapabilis ang kanilang skills development. Ay naglalayo na mapabilis ay yung pagkakaroon po ng skills at competencies po ng ating mga kabataan na angkop sa pangangailangan po ng industriya.
May libreng job document din sa ilalim ng First Time Job Seekers Assistance Act at Career Counseling mula naman sa DOLE, DepEd at SHED. Sa unang 4 na buwan ng taon, may higit sa 244,000 job vacancies ang nabuksan sa job fairs at 3,500 na agad natanggap sa trabaho. Yes, good morning sa iyo, Ani, at sa ating mga kababayan. Tumama ang 2 Russian ballistic missiles sa Sumy na nagresulta ng pagkamatay ng 34 na katao ayon sa mga opisyal ng Kyiv. Mariing kinundina ng mga lider mula sa Britain, sa Germany at Italy ang naturang pag-atake. Ito ang umahataw na balita ni James Hilario. Hataw Balita ngayon. 2 ballistic missile mula sa Russia ang tumama sa lungsod ng Sumy, Ukraine noong linggo, April 13 na ikinasawi ng 34 katao at ikinasugat ng 117. Ayon sa mga opisyal, ito ang pinakamapinsalang pag-atake ngayong taon. Mariin namang kinundina ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang insidente at nanawagan ng matinding tugon mula sa international community. Kasabay nito, muling nanawagan si US President Donald Trump na wakasan na ang digmaan. Kinundi na rin ng mga leader mula sa Britain, Germany at Italy ang insidente. Ayon kay German Chancellor Olaf Scholz, ipinapakita ng ganitong mga pag-atake kung paano tumutugon si Russian President Vladimir Putin sa mga panukalang tigil putukan. Sa hiwalay na insidente, 5 tao ang nasugatan sa drone attack ng Russia sa Odessa kung saan isang medical facility ang nasira. Nagdeklara naman ng 3 araw na pagluluksa si Sumy Acting Mayor Artem Kubzar. Samantala, nagpapatuloy ang investigasyon ng International Criminal Court kaugnay ng umano'y mga krimen sa digmaan matapos formal na sumali ang Ukraine sa ICC ngayong taon. James Hilario, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Kinumpirma ni US Energy Secretary Chris Wright na posibleng mapagkasunduan na ng US at Saudi Arabia ang isang civil nuclear deal na inaasahang magbibigay suporta sa mga reforma ng Saudi Arabia tungo sa paggamit ng renewable energy. Ito ang umahataw na balita ni Aloy Kalingasan. Hataw Balita ngayon. Inihayag ni US Energy Secretary Chris Wright noong 13 ng Abril sa kanyang pagbisita sa Riyadh, Saudi Arabia ang posibilidad ng pagbuo ng isang paunang kasunduang kooperasyon sa pagitan ng Estados Unidos at Saudi Arabia para sa isang civil nuclear agreement. Ayon kay Wright, naging mahalagang hakbang upang maisulong ang kasunduang magpapatibay sa Saudi Civil Nuclear Program ang kanyang pakipagpulong kay Saudi Energy Minister Prince Abdulaziz bin Salman. Ito rin ang unang pagkakataon na makabisita ang US official sa bahagi ng gitnang silangan kung saan ilang detalye ng memorandum ay maaaring mailabas sa huling bahagi ng taon. Bagamat hindi pa pinal ang kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa, umaasa si Secretary Wright na magiging kapaki-pakinabang ito, hindi lamang para sa Saudi Arabia, kundi pati na rin sa Israel. Aloy Kalingasan, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Naharap ang Bank of Canada sa isang mahirap na desisyon ukol naman ito sa interest rate ng bansa. Ito ay sa gitna ng patuloy na economic turbulence na nararanasan ng Canada. Mula sa Edmonton, Canada, may humahataw na balita si Charles Corpuz live. Hataw Balita ngayon. Charles, ano-ano ang nakaapekto sa interest rate ng Canada? Yes, James, naharap ang Bank of Canada sa isang mahirap na desisyon ukol sa interest rate dahil sa pabago-bagong merkado, halalan sa federal at hindi tiyak na patakaran sa kalakalan ng US. Hati ang opinyon ng mga analyst kung magbabawas pa ng interest rate ang bangko o titigil muna matapos ang 7 sunod-sunod na bawas nito. Kung itutuloy ang pagbawas sa interest rate, maaaring bumaba sa 2.5% ang benchmark policy rate.
Binigyan diin ni Tiff Macklem, Governor ng Bank of Canada, ang pangangailangan na mas flexible at mabilis na tugon sa polisiya dahil sa matinding uncertainty dulot ng mga taripa mula sa Estados Unidos. Aniya, hindi muna sila tumitingin sa pangmatagalan at kailangan pumilos agad. Samantala, patuloy pa rin ang mga taripa na ipinapataw ng Amerika sa Canada ukol sa automobiles, steel at aluminum. Balik sa'yo, James. Charles, so far, kamusta naman ba ang cost of living at ang unemployment rate dyan sa Edmonton, Alberta? Yes, James, as of ngayong 2025, ang cost of living dito sa Edmonton naman ay mababa pa rin kung ikukumpara natin sa mga major Canadian cities gaya ng Toronto, Vancouver, maging ang malapit na city ng Calgary. Gayunman, ang unemployment rate dito sa Edmonton ay tumaas ngayong taon at nasa 7.1% ito kung ikukumpara natin sa 6.5% nung nakaraang taon. Balik sa'yo, James. Di naman, at least meron pa silang time na mag-ipon-ipon kung sakaling talpong tataas ang cost of living dyan. Sige, maraming salamat sa iyo, Charles Corpuz, mula sa Edmonton, Canada, live. Hataw Balita ngayon. Apektado ngayon ng pinakamalalaking US tariff ang ilang negosyo sa Australia na may mga produktong ginagawa sa China. Ito ang humahataw na balita ni Early Briones. Hataw Balita ngayon. Ilang Australian-owned businesses na may manufacturing sites sa China ang apektado ngayon ng pinakamalaking taripa ng Estados Unidos. Kabilang sa mga ito ang Hey Doodle at Sea Level. Bagamat 10% lamang ang ipinataw ni US President Donald Trump sa mga produktong galing sa Australia. Hindi ito ang kaso para sa mga produktong gawa sa China. Dahil sa China, ginagawa ang mga produkto ng Hey Doodle at Sea Level at ibinibenta sa Estados Unidos. Ang taripang ipinataw sa mga Chinese products ang mag-a-apply sa kanila na umaabot sa mahigit 100%. Ayon kay Brendan Rin, Chief Economist ng KPMG Australia. Ang ipinapataw na taripa ng US ay base sa bansang pinagmulan ng produksyon at hindi sa bansang nagmamay-ari ng negosyo. Gayunpaman, maaaring magbago umano ito dahil sa pabago-bagong patakaran ni Trump pagdating sa taripa. Umaasa ang ilang negosyante na huhupa ang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at China upang hindi na nila kailanganin pang ilipat ang kanilang produksyon sa ibang bansa tulad ng Cambodia at mga bahagi ng Africa. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. At yan po mga kababayan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Wala dito sa Maryland, USA, ako po si James Montuyan. Magandang araw sa ating lahat. Back to you, Annie. Hataw Balita ngayon. Maraming salamat, James. Samantala, ngayon nalalapit na ang long holiday. Mahalaga rin ang masusing paghahanda o pagmatiyak ang kaligtasan, kaayusan at kaginhawahan ng ating mga biyahero, lalo na po sa mga pantalan at sasakyang pangdagat. Kaya naman ngayong araw, makapanayam natin si Director Luistro De Los Santos, ang Director ng Planning and Policy Service ng Marina upang talakayin ang mga konkretong hakbang at syempre yung mga inisyatibong ipinatutupad po ng kanilang ahensya bilang paghahanda ngayong bakasyon. Magandang umaga po sa inyo, Director Luistro, and thank you for joining us this morning po. Good morning po, Ma'am Annie, at sa mga tagapakinig po ng UNTV. Tagapakinig at tagapanood. Ayan, napapakinggan po tayo sa Radyo La Verdad 1350, napapanood tayo sa UNTV at susubaybayan tayo ng ating mga nanonood sa social media. 3, parang coffee, 3-in-1 po, Director. Okay, ang first question ko po, Director Luistro, ano nga po ngayon ang ginagawang hakbang ng Marina upang matiyak na ligtas, maayos na makakabiyahe ang ating mga travelers ngayong long holiday po? Ang Maritime Industry Authority ay siya yung may mandato na nagpapasiguro po na ang ating mga sasakyang pandagat ay ligtas. Ang Marina ay regular na ginagawa niya ang ship inspection, at the same time ship audit, at nagsasagawa rin po tayo ng regular sa random monitoring ng compliance ng ating mga barko relating to safety rules and regulations. And last year, nilaunch po natin yung sinasabi po natin na ligtas biyaheng dagat,
wherein napag-aalaman po natin, at the same time na-realize po natin na napakahalaga ang partisipasyon ng ating local government units sa pag-ensure ng safety ng ating mga sasakyang pandagat, lalong-lalo na po sa mga coastal communities. And this April, beginning April 1 hanggang April 12, kinasa po natin yung intensified compliance monitoring ng ating mga barko na ang focus ay ang mga ports kung saan madami po yung influx ng passenger, yung may inaasahan po natin ngayong Lenten season. Yeah. Tama po kayo doon. This is the peak travel period po, Director Luistro. You made mention na kailangan matiyak natin, ma-ensure natin yung safety ng ating mga passenger vessels. May we know from you po, sir, paano nyo ini-inspect itong mga passenger vessel natin? You're doing this on a regular basis o may iba din po kayong approach tuwing peak season? Alam natin na napakarami tayong mga pasahero na sasakay. Anong klaseng inspection ang ginagawa nyo po dito? Siyempre marami po yung mga pampasaherong vessels na yan po. Kasama rin ba dito yung mga bangka na ini-inspect nyo? And then, para compliant lahat sila, ano po yung mga dagdag na mga ginagawa po ng inyong tanggapan to make sure na yung pong pagbiyahe nila ay matiyak natin yung seaworthiness at para safely makarating sila doon sa kanilang mga pupuntahan? Tama po kayo, mas intensified po yung inspection po natin pag may mga peak season, kagaya po ng Lenten season, Christmas break, at napaka-importante po na masigurado po natin na ang ating mga barko in terms sa seaworthiness ay pumapasa po sila sa mga ship inspections at ship audit. At kadalasan po, tinitignan naman po natin yung bilang ng life jackets. Napaka-importante po yan. And at the same time, yung makina, tinitignan din po natin. Yung hull and machinery, nakikita naman po natin during dry docking period na sinasabi natin. Sa mga bangka po naman natin, nagsasagawa po ng Marina ng annual inspection, pero sa usaping bangka, dito po tayo nagkakaroon ng konting challenge dahil may kakulangan po tayo sa manpower, pero nakikipagtulungan naman po tayo sa Philippine Coast Guard to ensure na naipapatupad po natin ang ating mga safety rules and regulations. Okay po. May mga direktiba po ba kayong in-issue po, Director Louie, na ilalabas ang inyong tanggapan para doon sa mga shipping companies bilang paghahanda doon sa pagdami ng pasahero just to avoid delays? Ano po? We made to understand. Last time, mayroon isang pasahero na kino-complain niya na nung isang araw pa kami, pero naiwanan na kami ng barko. I think going to Romblon yata, or if I'm not mistaken, or Bohol. Parang sinasabi, ilang bangka o kaya barko ang bumabiyahe. Pero nagbenta, I do not know, correct me if I'm wrong here, nagbenta ng maraming ticket, and then ito bang mga ganito ay nagagampanan din ng Marina para matingnan ano bang problema para ma-avoid natin syempre yung pagka-delay ng mga biyahe and at the same time yung congestion po? Una po, every time po na inaasahan po natin na may influx po ng passenger, ang nire-relax po natin ang sailing schedule ng ating mga barko. So ibig sabihin, ang regular na schedule ng barko ay alas 8 ang alis. Pag may mga peak seasons po, pag napuno na po ang barko ay pinapayagan na po natin na maglayag upang mas madami po yung mga pasahero na naihatid po natin sa kanilang mga destinasyon. At gusto ko lang din pong ipaalam na ang Marina ay hindi lang po pag-ensure yung seaworthiness ng ating mga sasakyang pandagat, kundi pinapasiguro din po natin na ang ating mga crew o yung mga boat captains, mga nagmamanda po ng ating mga bangka ay competent din po sila.
Okay. Napakaganda ng binabanggit nyo na hindi lang yung seaworthiness ng mga passenger vessels but including the passengers. Now, paano natin sinisiguro na sumusunod yung mga barko doon sa mga safety protocols para maprotektahan natin yung ating mga pasahero? Di ba po kapag nasa loob ka ng, first time ko kasi nakaranas po na magkaroon ako ng chance na makasakay sa Roro, hindi naman kompleto yung kanilang mga life vests. Yung po ba required ng Marina? Kasama ba ito sa ine-inspect nyo? Because in case of emergency, may pagsama ng panahon, kahit sabihin natin summer, we don't know kung ano yung emergency situation na maaring kaharapin kapag sila'y nasa laot na. Kompleto po ba yan? Alimbawa, 300 or 500, I don't know kung ilan yung pasahero sa isang barko. Kompleto po ba yan? Doon sa example na binigay ko sa inyo, mas assure ba natin na everyone, in case of emergency, mayroon silang magagamit po? Dapat po, kasi lahat po ng ating mga sasakyang pandagat ay meron po tayong sinasabi po natin na total passenger capacity na lahat po dapat ay nagkakaroon po ng life jacket. At ito po ay isa sa mga pangunahin na tinitignan po ng Marina. For example, may mga instances po na yung mga na-inspect, pag kulang po yung barko, ay hindi, kulang po yung mga life jackets, ay hindi po pinapayagan na maglayag hanggat makukumpleto po. Okay. So yan pala yun, mga kasambahay. Take note pag hindi kompleto, hindi sila lalayag. Ganyan. Pwede siguro kayong magsumbong. Now, sir, you made mention about relaxation. If I'm not mistaken, nag-issue kayo ng relaxation order. What is this? Can you emphasize on this? Ano itong relaxation order from the Marina? And also, I will ask this question. May contingency plans po ba tayo nakaabang sakaling magkaroon ng, halimbawa, pagsama ng panahon? O kaya yung mga emergency situation na hindi naman natin inasahan. Director Louie? Una po, ang relaxation order na sinasabi natin ay ang pag-relax ng sailing schedule. Kasi alam po natin na ang ating mga major ports ay tatagsain po ng ating mga mananakay. So kagaya na sinabi ko kanina, pag ang sailing schedule ng isang barko ay alas 9, pag normal na mga pagkakataon, kung ano yung oras ng paglalayag, yun lang po siya pwedeng umalis. Pero dahil peak season nga po, ang relaxation order ay nagsasaad na pag puno na po ang barko ay pwede na po siyang umalis. Instead na alas 9, pag napuno na po siya ng 9:30, pwede na po siyang pumunta sa kanyang destinasyon. At kung may kakulangan po naman ng ating na pangangailangan ng ating mga various ports, ang Marina naman po ay nakaredy po na mag-imbita sa mga iba't ibang mga shipping companies to deploy yung mga available na mga ships po nila doon sa mga areas na mas kailangan po ang ating mga barko. Okay. Director Louie, I will ask you this question. Based on your experience po, ano yung kalimitan nagiging problema? Bakit tayo nagkakaroon ng mga trahedya sa karagatan? Base sa inyo pong karanasan. Let's say for example, kung ito ay human error, anong nangyayari dito? Napaparusahan ba natin? Can you cite an example? Don't worry, baka iniisip ng ating mga kababayan, kapag natapos na, issue ito ngayon, mainit, pag-uusapan. Pero pagka nakalimutan na ng publiko, bababaliwala na ito. Tell us, para sabihin sa taong bayan, hindi ganun ang mga dapat na isipin ninyo. Napaparusahan, at hindi po pwedeng uulit-ulit ng ganitong klaseng kasalanan. Ano ang kalamitang mga aksidente na nararanasan ng ating mga mananakay sa barko, at ano din ng mga pagkukulang ng mga nagmamay-ari ng barko na hindi talaga pinapahintulutan po para hindi maulit yung mga aksidente sa karagatan? Unang-una po, kagaya na sinabi ko po kanina, ang maritime safety ay dalawa po yung kanyang components. Yung una ay seaworthiness. Ito po yung hard component. Yung pangalawa ay yung soft component. Ito yung crew competence po na sinasabi natin. At sa mga studies, even worldwide, kalimitan po sa mga aksidente ay caused by human errors. So kaya pinapaigting naman po natin ang training, upgrading ng ating mga domestic seafarers
ang kadalasan po na nakita po natin ng mga aksidente the previous years ay yung sinasabi po natin na fire on board. Kaya ang Marina ay mas tinitignan po ang mga aparatos at the same time yung mga iba't ibang mga kagamitan po doon sa engine room na pinapasigurado po natin na maayos ang mga kagamitan sa loob. And at the same time, ang maritime safety ay hindi lang po responsibilidad ng gobyerno. Responsibilidad din po ito ng ating mga ship owners na kung may paglabag ay kailangan po nilang haharapin ang mga iba't ibang mga penalties o yung parusa na pwede rin pong magiging kriminal ang kaso. Pero ang ginagawa po ng Marina is more of safety investigation para alamin po yung cause ng ating mga accidents. At kadalasan po may mga di inaasahang pangyayari, nagkakaroon po ng investigasyon ng Marina at saka yung Philippine Coast Guard. Then ang maritime safety na nasabi po natin kanina na hindi lang po responsibilidad ng gobyerno, dapat ang safety ay nagsisimula po dapat sa atin. Okay, that's a very good statement. Okay, Director, ano po ba sa isang ignorante, sabihin natin completely, wala siyang alam, first time siya sasakay, pwede ba mag-isip yung isang traveler na ano yung red flag, palatandaan, signs na, yung aming sinasakyan mukhang hindi ito maayos na barko. Mayroon ba kaming pwedeng pagkakilanlan doon sa barko na yon para hindi na namin sakyan? Kung sakasakali, di ba po, mayroon din mga lumitaw before na mayroon ng mga inspection pero lilitaw na, ay nako, napakatagal na pala ng barko, dekada na ito at hindi naman nakaka-comply doon sa mga regulations. Okay, Director, impart that knowledge doon sa ating mga pasahero. Ang concept po natin ng maritime safety and at the same time yung age ng ating mga vessel. Ang sa punto po ng Marina, pag properly maintained po ang isang barko ay safe po itong maglayag sa ating mga karagatan. Basta kung may certification po ng Marina at sumusunod po ang ship owners sa mga patakarang pandagat, ay ligtas po ang ating transportation system. The only thing is that of course the Marina has been pushing like yung modernization ng domestic fleet po natin kasi kailangan talaga po natin na mag-modernize at madami pa rin po tayong kailangan po ng mga barko in order for us to be able to connect the various islands of the archipelago. So yung issue po ng safety ay nandun po, nakasalalay po sa maintenance po ng ating mga may-ari. At the same time, of course, the Marina as the regulatory agency ensures na ang ating mga boats and ships are safe. Kami rin po sa Marina, the best way for us to gauge how safe our ships are ay yung kumpiyansa na kami mismo ay sumasakay at sinisigurado po natin na safe. Basta kung may certification ng Marina, in possession po ng mga safety certificates ang ating mga barko, we assure the public na safe po ang ating transportation, maritime transportation system. Thank you very much for that assurance po. At this point, what is your quick message dun sa ating mga ship owners and of course yung sa atin din po mga travelers? Please go ahead po, Director Louie. Sa lahat po ng mga sasakay po ng ating mga sasakyan pandagat ngayong Semana Santa, importante po na suriin po natin na lagay ng panahon at kailangan po natin na magsulat sa passenger manifest. At siguraduhin po natin na alam natin ang capacity ng barko para to make it sure na hindi po overloading. Marami po tayong mga kasamaan po sa Philippine Coast Guard na naka-antabay po sa mga iba't ibang mga ports
na kung may mga napapansin po tayo na mga kakaiba ay pwede po nilang tugunan ang ating mga reklamo. May mga empleyado rin po tayo sa Marina na naka-standby ngayong Holy Week to ensure na makapagbibigay din po tayo ng sapat na assistance sa ating mga mananakay. Importante rin po na makinig po tayo sa mga pangkaligtasang paalala at yung mga may kapansanan, yung mga buntis, may mga naka-standby po ng mga tauhan ng mga shipping companies to render assistance. At yung mga shipping companies, pinapaalala po namin na ibigay po natin ng discount, 20% discount sa ating mga estudyante, yung mga senior citizens, at yung mga persons with disability. Pagsakay po natin sa barko, alamin po natin yung exit passageway kasi napaka-importante po na malaman natin kung saan ito para kung sakaling may mga hindi inaasahang pagkakataon, ay alam po natin kung saan po tayo patutungo. Iwasan din po tayo na magdala ng mga matutulis sa mga bagay o anuman po na pinagbabawal sa loob po ng barko. At importante na huwag po tayong uminom ng alak habang nasa biyahe at kung maaari po iwasan po natin manigarilyo kasi pwede rin po kasi itong pagsimulan po ng aksidente. At sa mga smaller ships, iwasan po natin yung kumpul-kumpul po sa isang panig kasi pwedeng mawalan po ng balance yung sasakyan pandagat. At kung may mga hindi inaasahang pagkakataon, ang ating mga crew, yung mga opisyal ng barko ay nagbibigay naman po sila ng guidance. Umasa po kayo ng Marina ay ginagawa niya o ginagampanan niya ang kanyang tungkulin to make sure na ang ating mga maritime transportation systems are safe. Maraming salamat po, Director Luisito De Los Santos, ang Director 2 ng Planning and Policy Service ng Marina. Thank you very much for joining us this morning dito po sa Hataw Balita Ngayon. Magandang umaga po. Keep safe. Inaasahan ang matinding dagsa ng mga pasahero sa mga pantalan ngayong long weekend, partikular na sa Batangas Port. Naka-heightened alert na rin ang Philippine Coast Guard upang masiguro ang maayos at ligtas na biyahe ng publiko. Wala po sa Batangas Port si Lynette Bahe, humahataw live. Hataw Balita Ngayon. Yes, Lynette, ano ang sitwasyon dyan sa Batangas Port? Dagsa na ba ang mga pasahero? Gandang umaga, Ani, nananatiling luwag at kakaunti pa ang dumadating na mga pasahero dito sa pantalan sa mga oras na ito at inaasahan pa ang dagsa ng biyahe ng mga pasahero sa darating na sa palapit na long weekend ngayong Huwebes at Biyernes, lalo na sa papuntang Mindoro at Romblon. Ayon sa Philippine Coast Guard Southern Tagalog, mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 6 ng gabi kahapon April 14, mayroong 9,387 outbound passengers at 7,852 inbound passengers naman. Kasabay nito, sinuri rin ng Coast Guard ang 60 roll-on roll-off vessels, 67 na barko at 24 motor bangka bilang bahagi ng paghahanda sa dagsa ng mga biyahero. Naka-heightened alert na rin ang lahat ng distrito, istasyon at substation ng Philippine Coast Guard mula April 13 hanggang April 20, alinsunod sa oplang biyaheng ayos ng Department of Transportation. Layunin nito ang mas maayos at ligtas na biyahe ng publiko lalo't dagsa ang pasahero sa mga biyahe patungong Mindoro, Romblon at iba pang probinsya. Paalala ng mga otoridad sa publiko na dumating ng mas maaga sa pantalan, tiyaking sumusunod sa mga patakaran at habaan ng pasensya lalo't mainit ang panahon. Magbaon din ng tubig para maiwasan ang dehydration o pagkahilo habang naghihintay ng biyahe o habang nakapila sa ticketing booth. Iwasan rin ang pagdadala ng mga bawal na gamit tulad ng lighter, butane, kutsilyo at iba pa. Samantala, patuloy pa rin ang mahigpit na pagbabantay ng Philippine Coast Guard sa mga pantalan, kaya't planuhin ng maigi ang inyong biyahe, magdala ng sapat na gamit at mag-ingat. Yan muna ang update mula dito sa Batangas Port. Balik sa iyo, Ani. Maraming salamat. Lynette Biyahe mula po dyan sa Batangas Port. Hataw Balita
ngayon. Tuloy-tuloy po ang pamimigay ng libreng gamot at food assistance ng provincial government ng Camarines Sur sa ating mga kababayang senior citizen sa probinsya. Si Ryan Salatandol, humahataw. Hataw Balita ngayon. Patuloy ang pagbibigay ng ayuda ng Camarines Sur Provincial Government sa mga kababayang nangangailangan sa lalawigan. Kahapon, napagkalooban ng mga libreng gamot at libreng bigas ang mga indigent senior citizen sa bayan ng Goa. Kasabay nito ay nabigyan din ang mahigit 2,000 residente ng barangay Tagungtong, Buyo, Katagbakan at Matakla ng libreng bigas at mga water containers para sa malinis na tubig inumin. Nasa 1,000 residente din ng bayan ng Goa ang napagkalooban pa ng iba't ibang klase ng food assistance ng gobyerno. Nagkaroon din ng serbisyo caravan ang lalawigan sa mga taga-Kabusaw, Camarines Sur kung saan may libreng medical, optical at dental check-up kasama ang libreng mga gamot na kinakailangan ng mga benepisyaryo sa lugar. Ryan Salatandol, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Maraming salamat, Ryan Salatandol. Samantala, iba't ibang seguridad ang inilatag ng Davao City Overland Transport Terminal upang matiyak ang kaligtasan sa pagdagsa ng mga pasahero ngayong long holiday. Si Gladys Tuabi, humahataw. Hataw Balita ngayon. Mas mahigpit na seguridad ang aasahan ng mga pasahero sa Davao City Overland Transport Terminal lalo't nasa 50,000 bus passengers ang inaasang dadagsa ngayong mahabang bakasyon. Nakakalat ang 32 closed-circuit television cameras sa iba't ibang bahagi ng terminal para mabantayan ang kilos ng mga tao sa loob nito. Aside from the Task Force Davao, makita nato na atay mga kapulisan, they have their own outpost po diri no. Actually 24 oras gyud po na sila. And then ang ato ang mga CSU nato nga paid by our city pod na atay in-house gyud nga K9 no nga 24 oras po na because naa po na sila sarili pod diri nga ilahang ang ginastayhan pod. May 2 baggage x-ray machines din sa entrance ng terminal para masuri naman ang mga dalang gamit ng mga pasahero. Kasabay ng pagdaan nila sa walk-through machine para sa mas mabilis at maayos na inspeksyon. Pud mo ohag sa ato ang mga pasahero nga kung pwede mag-advance lang mo og kuha og ticket through online booking para sigurado na gyud nga naamoy malingkuran and actually gina-advise gyud na nako alang atong mobiyahe nga pamilya. Visible din ang Task Force Davao, mga pulis at city security unit na idineploy para sa mas pinaigting na seguridad. Payo sa publiko na agahan na ang pagbili ng ticket para hindi maubusan ng upuan lalo na kung may kasamang bata o senior citizen. At dumiretso sa terminal para sumakay dahil ipinatutupad pa rin ang no pickup policy. Gladys Tuabi, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Maraming salamat, Gladys Tuabi. Samantala, nasa 1 milyong turista ang inaasahan ng municipal government na maliligo ngayong bakasyon sa mga ilog sa North Sagaray, Bulacan. Dahil dito, ipatutupad ng lokal na pamahalaan ang mahigpit na seguridad at liquor ban para sa seguridad ng mga maliligo sa mga pamoso o sa pamosong ilog. Narito po, si Nestor Torres, humahataw. Hataw Balita ngayon. Sa ganito kainit na panahon, saan mo mas bet maligo? Sa beach, swimming pool o sa ilog? Ilan sa mga kababayan natin ang mas piniling maligo sa ilog, gaya ni Mang Eric Asido at ng kanyang pamilya. Kasama ko yung buong pamilya ko dito sa pag-outing sa ilog kasi medyo malamig ang tubig dito sa ilog. Hindi singgaya sa mga beach na medyo mainit na rin. Para sa may bahay ni Eric na si Maricel, mas na-enjoy nila na maligo sa ilog kumpara sa dagat at sa mga swimming pool na hindi running water. Medyo sawa na rin naman pagka sa mga pool or sa dagat. Ista kasi ang tubig sa sa pool, minsan Makati na. Kung papipiliin naman ang ilang kabataan, mas pipiliin din nilang mag-swimming sa ilog sa North Sagaray. Lalo't ang tubig na dumadaloy rito ay buhat pa sa Ipo at Angat Dam patungong Angat River.
Ayoko po sa swimming pool dahil hindi po maganda yung tubig. Mas maganda pa po yung hindi pa po nagpapalit ng tubig. Mas gusto ko po sa ilog, tahimik at running water po. Isang Bacas River sa paboritong pasyalan ng mga turista dito sa Norsagaray, Bulacan. Dahil sa malinis at malamig nitong tubig, tiniyak naman ng pamahalaan ang seguridad sa lugar, lalo na sa inaasang mas maraming kababayan natin ang bibisita sa naturang ilog. Iba yung experience na nakukuha sa ilog rather than sa swimming pool. As compared naman din sa dagat, siguro mas madali bantayan yung mga tao rito sa paliligo kaysa sa dagat kasi mas malawak. Kumbaga dito mas madaling mag-implement ng safety measure. Inaasahan ng municipal government ng Norsagaray na maraming kababayan natin ang dadayo sa lugar ngayong bakasyon para maligo sa mga ilog sa lugar. Expected po namin ang influx ng turista ngayon ay baka pumalo ng hanggang mahigit 1 million. Nag-i-implement po kami ng municipal-wide liquor ban, lalo na doon, especially doon sa tourist sites. So might as well pigilan mo na silang uminom. Mas magalit na sila na hindi sila nakainom kaysa mag-away-away ng mga nakainom. Samantala, nakaalerto naman ang mga tauhan ng Norsagaray PNP at Rescue Unit sakaling magkaroon ng aberya. Maigpit namang pinapayuhan ang mga maliligo na ugaliing magsuot ng life vest para maiwasang malunod sa mga ilog. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Maraming salamat, Nestor Torres. Sa ating shout out ngayon, mga kasambahay, meron tayong nanunood sa San Francisco, California. Yung si Ma'am Telma Regio. Yan, classmate natin. Ito, isang nurse, mga kasambahay. Binalita niya din dito kay Michael Amagra. Tama? At sa Santino Amagra. Tama, Amagna o Amagra? I'm sorry. Mga nurse po sila. Ayan, na nagtatrabaho dyan sa San Francisco, California. Maraming salamat po. Mas maganda niyan, you subscribe, you like, and share. Thank you very much po. And of course, isa pang tagapakinig natin, hindi natin lalayatin. Ito yung mga bago. Ginoong Bert Ladjao. Lagi daw po siya nakatutok dito sa UNTV at dito sa Hataw Balita. Lahatin nyo na po ng mga programa dito po sa UNTV. At mga kasama natin si Ronald Adet. Thank you very much, Adet. Si Joshua, si Marvin, si Justin, si Jen, si Josa, si Jericho, si Arian, si JC sa TOC, si Conrad, si Sam. Shout out sa nanay ni Sis Josa Ibanez, Sis Joy, na nanonood ngayon. Get well soon. Sa mga taga-social media department, kay Sis Flor, Gakutan, at sa lahat po sa news department natin, sa production, maraming salamat. At syempre mga kasambay, kay Mami Beth Rason, kay Brad Didan, kay Brad Idad. Good morning po sa inyo. Sa lahat na po, Attorney Ruth Soriano, magandang umaga. Attorney Mel. At syempre, yung mga BP natin, BP Joseph, BP Bong, BP Jerry, yan. JMJ, Eusebio at Pinoles. Sa inyo pong lahat. Maraming salamat. Shout out po sa lahat sa ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Yan, kay Brad Bernie at ganun kay Alex Montesa at kay Brad Paraon. Mga kasama natin yan sa Hataw. Shout out din sa mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayon sa Radyo La Verdad 1350 kay Christian and of course kay Jerickson. Ayan. At mga kasambahay, sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula po sa Juan 4:34. Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay ang aking gawin, ang kalooban ng nasa akin ay nagsugo, at tapusin ang kanyang gawa. Yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Martes, ika-15 sa buwan ng Abril 2025. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV, Radyo La Verdad 1350, at syempre sa ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Sa ngalan po ni Amigo Sherwin Kulubong, ako po si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350,
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat sa Diyos at magandang umaga.